Chairman, kaya ko yan naitanong kasi kahapon sa hearing, ang binabanggit po ni engineer ay yun daw ID binigay nung VIP host sa kanila para magamit papasok doon sa mga casino. Ngayon na alam na natin na may mga ganitong opisyales na posible or government workers sa patuloy pa rin yung pagpasok sa mga casino kahit alam na nila na bawal using fake IDs, paano po ba na-check ng PAGCOR kung may sistema po ba kayo para alamin kung talagang ang mga kawani, kung yung mga kawani ng gobyerno ay talagang nagsusugal o gumagamit ng peking ID, paano nyo po inaalam yun? Okay, meron pong tinatawag na national data base kami of restricted persons. Ano po? At baka nabalitaan nyo na this morning, Manong Ted at DJ Chacha, ito nga ay balita kahapon ng hapon, na-hack nga po ito no? Pero what is the National Database of Restricted Persons? Yun po ay isang listahan ng PAGCOR, himigit kumulang yata 500,000 ang mga pangalan doon. Kung saan, yun po ay datos o mga pangalan ng mga restricted persons. Una, ang unang classification, DJ Chacha at Manong Ted, ay yung mga naka-totally banned sapagkat either sila ay nag-avail, meron po kaming programa na tinatawag na self-exclusion, kung saan ang manlalaro, inaakala na niyang siya'y nalululo na sa sugal, ay maaaring sumulat sa akin, tanggapan, sa PAGCOR or sa PAGCOR, para nang sa ganun siya'y totally banned na. Hindi na siya pwedeng pumasok. Pangalawa, maaari din ang kanyang miyembro ng kanyang mga pamilya. No? Ang kanyang pamilya ay tumulat din sa amin at hilingin na kung maaari sana'y maban yung kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Himigit kumulang yata, kung hindi ako nagkakamali, merong 2,000 or mahigit 2,000 ang pangalan doon. Ngayon, nabanggit ko, may mga 500,000. Meron naman kaming listahan ng mga elected government officials at yun ay nandun sa database na yun. At paunti-unti ay we are able to put names of government officials and government secondary officials in the different departments para pumasama ron. Ngayon, tunay na napakahirap po na ma-monitor yan dahil alam naman natin, milyon-milyon po ang empleyado ng gobyerno, ng military, ng kapulisan, mga guro, halimbawa. So, sasabihin ko pong hindi ganun kadali. Pero meron po kaming tinatawag na secondary naman na ginagawa. No? At ito, yung secondary screening, kung dumating ang pagkakataon na ikaw ay swinerte, halimbawa, at tumama ka sa mga jackpot, lalong-lalo na sa popular na laro na slot machine sa pangkasalukuyan, meron po kaming secondary screening. At doon ay kailangan magpakita ka muli ng ID mo at tinutumbas yun sa nakita namin sa CCTV dahil lalo na sa slot machine, merong nagbabantay na CCTV doon. At doon, ay makikita namin kung talagang ikaw ay mabe-verify namin kung ikaw ay isang kawani ng pamahalaan. Gusto ko pong ibalita sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha, na sa taong ito, up to, kung di ako nagkakamali, end of July, mahigit 200 milyong piso na po ang aming navo-void na or hindi pinagkakaloob ng mga premyo na tinamaan ng mga restricted persons ito, no? Ang tinutukoy ko rito minsan mga halal na mga official ng local government unit, may government employees. Yun po, maski kayo ay mag-apila, hindi po namin binibigay yung inyong napanalunan. Opo. So, yun po ang aming proseso sa pangkasalukuyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!